Hey, what's up, buddies? Today, samahan niyo ako sa mga simple pero masayang moments. Kasi kahit small things, pwede maging special. Let's go! So, ito na nga po. Kakalabas lang namin ng simbahan. Kakatapos lang po kasi ng misa at naglalakad na nga po kami dito at naghanap kung saan pwedeng kumain. Sa daming pwedeng pagpilian, mga inasal po talaga ang pinili ko kasi yun po ang paborito ko. Mga kabadis, kayo po ba? Ano ang favorite nyo? Wala na ngang patumpik-tumpik pa. Mga kabadis, kainan na! Mga kabadis, alam niyo po ba, hindi po ako kumakain ng gulay pero pag pinipilit po ako, kumakain din po naman ako. Guys, kumakain na nga po kami habang nagchichismisan. Linagyan ko na nga po ng chicken oil. Pinagchichismisan nga namin dito mga kabadis. Yung ulam namin kagabi na naiwan sa ref. Marami po kasi yung sobra. Initin na lang daw po. Pagdating ng bahay, in fairness, kahit first time nga nila gawin yon ay sobrang sarap. Kaya lang naman po kami lumabas kasi Sunday po. At kakatapos lang din po ng exam namin, ibang subject. Iwan lang din po ito ng mga tao sa bahay kasi mataas po ang score ko sa exam. Hindi pa nga po tapos yung araw ngayon, ay pinag-iisipan na ulit nila yung ulamin bukas. Wala po kasing pasok at National Heroes Day. Nais ko din pong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Dahil sa kanilang tapang at sakripisyo, tinatamasa natin ngayon ang kalayaan at kapayapaan. Di lamang ang mga kilalang pangalan, ating kasaysayan, ang ating ginugunita, kundi pati na rin ang mga tahimik na bayani, mga guro, manggagawa, sundalo, at bawat Pilipinong patuloy na nagsisilbi para sa bayan. Muli, isang malaking pagpupugay sa inyo. Let's honor them, not just today, pero araw-araw, sa simpleng paraan ng pagiging mabuting tao. Alam niyo ba mga kabadis, si Jose Rizal ay nakapagsasalita ng 22 wika. Kaya niyang makipag-usap kahit kanino. Saan mang bansa siya makapunta. Siya din ang pinakabatang national hero. Namatay siya sa edad na 35 years old lang. Alam niyo ba kung kailan yon? Siya po pala ay pinanganak noong June 19, 1861. Sa Calamba, Laguna. Siya ay binaril sa Bagong Bayan noong December 30, 1896. Bukod sa pagiging doktor at manunulat, mahusay din siyang pintor at skulptor. Isa sa sikat niya na sinulat ay ang El Filibusterismo, na ang ibig sabihin, The Reign of Greed, at ang Noli Me Tangere, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Touch Me Not. At alam niyo ba mga buddies, si Andres Bonifacio ay tinatawag na ama ng Katipunan. Ipinanganak siya noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Kahit hindi siya nakapag-aral ng mataas, malakas ang pagmamahal niya sa bayan. Dahil dito, siya ang nagtatag ng Katipunan, isang lihim na samahan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Kastila. Tinawag din siyang Supremo dahil siya ang namuno sa revolusyon. Itong dalawang national hero ang paborito ko. Kayo ba mga buddy, sinong paborito niyong national hero? That's it for today. Bukas ulit. Simple day, big fun. Sana may natutunan. Shout out kay ate sa likod. Thank you sa extra life.